Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Ismael. Nangyari ang kwentong ito taong 1978. Walang eksaktong lugar, Capiz. Tulad ng mga nagbabahagi ng kanilang mga kwento sa inyo, ay may karanasan din ako na hindi ko malilimutan. Sa isang liblib na baryo ng Capiz ako naninirahan. Kasama naman ang aking mga magulang at ang aking kapatid na itago na lang natin sa pangalang Eloy. Bata pa lang kami ng aking kapatid ay hindi na namin naranasan ang tunay at wagas na pagmamahal mula sa aming mga magulang. Hanggang sa kami ay nagbinata. Madalas ay napapaisip ako kung bakit kami ipinanganak. Baka naman kaya kami dumating sa mundo ay para lamang maging katuwang nila sa mabibigat na gawain sa bukid. Ang araw-araw ay naging buhay namin ay umiikot lamang sa pagtatrabaho sa bukid. Mula naman sa pagtatanim hanggang sa pag-aani ng mga mais. Minsan pa nga isinasama kami ni tatay sa tubuhan upang gumapas ng tubo at magbuhat ng mga mabibigat na dahon ng mga ito. Sa sobrang bata at payat namin ng aking kapatid, halos butot balat na lang kami noon. Dala na marahil ng labis na pagod at kakulangan sa pagkain. Walang araw na hindi ko nararamdaman ang hirap kalakbay. Pero hindi ko ito masabi sa kahit kanino. Kaya naman ang aking mga inaing at sakit ay iniiyak ko na lamang ng palihim. Sabay dasal sa Diyos na sana'y magkaroon kami ng buhay na may konting saya, pag-asa at pagmamahal. Minsan din ay pumupunta ako sa gubat para doon magpalipas ng oras at maglabas ng sama ng loob tungkol sa aking mga magulang. Naisip ko na marahil isinilang kami dahil yon ang gampanin ng mga anak sa mga magulang at sa buhay. Sa katunayan noon kalakbay, gusto ko rin mag-aral. Subalit hindi ko magawa dahil sa kakulangan ng pera. Isa pa ay sinasabi nila nanay at tatay sa akin na wala akong mapapala sa pag-aaral at hindi ako mapapakain ng pag-aaral. Mas lalo lang daw kaming maghihirap kung pag-aaral ang uunahin naming dalawa. Dahil doon, inilagay ko sa aking utak na wala na nga akong mapapala na iba sa buhay bukod sa pagtatrabaho sa bukid. Kung minsan din ay pinapatapon kami ni nanay at ng aking kapatid sa gubat tuwing gabi kapag naiinis o nagagalit sila sa amin. O kaya naman kapag wala kaming kitang pera sa isang araw o kung nagkakasakit kami. Noong isang araw ay hindi ako nakatulong kaila nanay at tatay sa bukid noon dahil talagang masama ang aking pakiramdam. Kinaladkad ako nila nanay at tatay sa labas ng bahay. Dinala nila ako sa likuran ng aming bahay kung saan may gubat doon. Nakasunod naman ang aking kapatid na si Eloy habang umiiyak at nakikipag-usap kay nanay at tatay na wag na akong dalhin sa gubat. Itay, maawa po kayo kay kuya. Wag niyo po siyang dalhin sa gubat. Masama po ang pakiramdam niya. Ako na lang po. Ako na lang ang mananatili sa gubat. Ibalik niyo lang ho siya sa loob ng bahay. Tumahimik ka, Eloy. Kung hindi ka titigil dyan, isasama kita sa kuya Ismael mo. Bakit niyo po ba ito ginagawa? Wala namang ginawang masama si kuya. May sakit po siya. Hindi po ba kayo naaawa sa kanya? Sinabi ko nang tumahimik ka na. Nanlaki naman ang aking mga mata nang malakas na sinuntok ni Tatay Romel si Eloy. Marahas naman akong pumiglas sa pagkakahawak ni nanay sa akin at agad kong dinaluhan ang aking kapatid. Dito hinarap ko si Tatay Romel para pigilan siya. Huwag niyo pong sasaktan si Eloy, itay. Patawad, ako na po ang bahalang kumausap sa kanya. Siguraduhin mo yan, Ismael. Kung hindi, ikaw ang malalagot sa akin. Dahil sa katigasan ng ulo ninyong dalawa, dito kayo sa labas matutulog ngayong gabi. Parusa yan sa pagiging tamad ninyong dalawa at Suail. Tumango naman ako kay Tatay Romel
bago ito naglakad pabalik sa loob ng bahay. Tiningnan lang din ako ni nanay at bago siya sumunod sa likuran ni tatay. Noong mawalan sila, sa paningin ko ay binalingan ko naman ang aking kapatid na si Eloy. Umiiyak siya na nakatingin sa akin. Bakit ganun sila sa atin, kuya? Bakit mas mahalaga pa sa kanila ang pera kaysa sa kalusugan mo? Bakit parang hayop ang trato nila sa atin? Hindi ko rin alam, Eloy. Pero salamat at pinagtanggol mo ako. Pasensya na, nang dahil sa akin nadamay ka pa. Wala po iyon, kuya. Tayong dalawa na lang din po ang magkakampi. Hindi po pwedeng maging ako ay iiwan ka. Ikaw talaga. Sige, doon tayo magtungo sa malaking puno. Doon tayo magpapalipas ng gabi. Tumungo nga kami ni Eloy sa isang malaking puno na naroon malapit sa gubat sa likuran ng aming bahay. Doon naman kami naupo sa lilim nun at sumandal. Mabuti na lamang at maliwanag ang buwan, kung kaya't hindi ganoon kadilim ang buong paligid. Pumikit na ang aking kapatid na si Eloy sa aking tabi. Ilang sandali lang ay narinig ko siyang humihilik. Samantalang ako ay hindi ako dinadalaw ng antok. Nakikiramdam kasi ako sa paligid nun. Takot ako para sa kapakanan namin ni Eloy ng mga sandaling yon. Sa tuwing nakakarinig ako ng kaluskos at tunog ng mga insek, ay siya naman ang kaba ng aking nararamdaman. Panay ang tingin ko sa buong paligid. Natatakot ako na baka anumang oras ay may aswang o mabangis na hayop ang bigla na lamang sumalakay sa amin ni Eloy. Napatingin naman ako sa aking kapatid. Naawa ko sa aming sitwasyon na dalawa. Hanggang noon ay hindi namin malaman kung bakit ganoon ang trato sa amin ng aming mga magulang. Tahimik naman akong umiyak at umusal ng dasal para sa aking kaligtasan. Niyakap ko ang aking kapatid at sumandig sa puno ng kahoy. Nakatingin ako sa mga alitaptap na sumasayaw sa isang puno ng kahoy na nasa unahan ko lang. Natatakot ako dahil baka may isang kapre roong naninirahan at baka naman ay istorbo ko siya sa aking pagpapahinga. Nagdasal na lamang ako na walang mangyari sa aming masama ni Eloy at manatiling ligtas hanggang sa sumikat ang araw. Ilang sandali ang lumipas. Nakarinig ako ng malakas na kaluskos sa hindi kalayuan. Ang kasunod nun ay ang kakaibang alulong ng aso. Dito nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan at maging batok. Napasingap ako nang lumitaw mula sa mga malalagong damo ang isang napakalaking itim na aso. Lumakas ang tibok ng puso ko at hindi ako nakagalaw. Sa aking kinauupuan, nanginginig ang buong katawan ng mga sandaling yon. Bigla ko na lamang naramdaman si Eloy na hinihila ako. Noon ko lang din napansin na nagising na pala ito. Nakita niya ang aswang sa aming harapan. Hinila niya ako ng malakas at sumunod naman ako sa kanyang pagtakbo. Kuya Ismael, dali takbo! Aswang! Bilis! Bilis! Mabilis ang takbo naming dalawa. Pero mas mabilis sa amin ang aswang na yon. Ang isang malaking asong itim kanina ay naging 3 na. Napausal na ako ng panalangin nun. Sumisigaw na rin si Eloy ng tulong. Nagbabaka sakali ito na may makarinig sa amin at tulungan kaming dalawa. Ngunit mukhang wala man lang sa amin nakarinig na dalawa. Takbo pa rin kami ng takbo hanggang sa naabutan kami ng 3 aswang. Hinarangan nila kami ni Eloy at pinalibutan. Dito hinawakan ko naman ang aking kapatid at dinala sa aking likuran. Poprotektahan ko siya laban sa mga ito. Kuya, wala na tayong takas. Huwag kang mawalan ng pag-asa, Eloy. Lalabanan ko sila. Ako ang bahala sa'yo. Pero ano po ang laban mo sa mga aswang na yan, kuya? Ito na po marahil ang katapusan nating dalawa. Hanggang dito na lang siguro tayo. Hindi. Hindi ko hahayaan na mangyari yan, Eloy. Makakaligtas tayo. Kapag sinabi kong yumuko ka, ay yumuko ka. Bakit po? Ano ang balak mong gawin, kuya? Basta ako ang bahala. Lalabanan ko ang mga aswang na ito.
Pinulot ko naman ang isang sanga ng kahoy na naroon sa lupa at hinarap ang mga aswang. Pagkatapos kong sabihin si Eloy na yumuko ay yumuko naman siya. Tinakbo ko ang distansya namin ng aswang na malapit lang sa akin. Malakas ko itong hinampas ng sanga ng punong kahoy. Iyon ang dahilan kung bakit ito nahilo. Nagwala naman ang dalawa niyang kasama at sabay-sabay na sumugod sa akin. Mabuti na lamang at nasanay na ako noon sa pakikipag-away sa ibang mga binata na umaaway din sa akin. Kung kaya kahit papaano ay may alam ako sa pakikipaglaban. Tumungo ako sa pwesto ni Eloy nang siya ang tangkang atakihin ng mga aswang. Hinampas ko ang dalawang aswang. Umatras sila at muling umalulong. Kitang-kita ko ang galit sa kanilang mga mata. Sumalakay naman ang isa. Mabilis ang kilos nito kaya't hindi ko siya napansin. Sinunggaban niya ako. Pero agad ko namang hinarang ang sanga ng kahoy sa kanyang bunganga. Naputol nun ang sanga ng kahoy dahil sa matutulis niyang ngipin. Nanginig ang buong katawan ko nang binalingan ako ng aswang. Matapos nitong itapon ang sanga ng kahoy. Napapikit naman ako nang mariin nang sunggaban ako nito. Ngunit iminulat ko ang aking mga mata nang hindi ko maramdaman ang aswang na nakadagan sa akin. Napatayo ako nang makita ang tatlong itim na asong aswang na nakaandusay sa lupa. May mga palasong nakabaon sa katawan ng mga ito. At sa inuwa ko ay wala na silang mga malay. Doon ko napansin ang isang lalaki na may magarang kasuotan. May hawak siyang isang pana. Nakatitig siya sa akin. Noon ko natitigan ang itsura nito. May matulis itong tenga, singkit na mga mata na kulay berde at kulay tanso na balat. Napatras naman ako nang mapagtanto ko na hindi ito simpleng nilalang lang. Sino ka? Hindi ka tao. Hindi ka rin aswang. Ano kang klaseng nilalang? Huwag kang matakot sa akin, bata. Isa akong lambino. Ako ang diwatang lalaki na nangangalaga sa kagubatang ito. Kanina ko pa kayong pinagmamasdan na magkapatid hanggang sa habulin kayo ng mga aswang. Araw-araw kitang sinusubaybayan sa tuwing dumaraan kayo rito sa gubat at sa tuwing iniiwan ka rito ng iyong mga magulang. Hindi ko alam ng mga sandaling yon kung bakit naging panatag ang loob ko habang nakatitig sa lalaking diwata. Alam ko na hindi siya normal na tao at isa siyang tagapangalaga ng gubat na yon. Pero wala naman akong maramdaman na pangamba mula sa kanya. Sa halip ay mas naging panatag ang aking loob. Idagdag pa na iniligtas niya kaming dalawa ng aking kapatid. Mula naman sa tatlong aswang. Huminga naman ako ng malalim saka binalingan ang aking kapatid na si Eloy. Walang malay ang kapatid ko nang lapitan ko ito. Natutulog lamang siya, Ismael, kaya huwag ka nang mag-alala. Ligtas siya. Bukas ay magigising din siya. Ginawa ko siyang patulugin para makausap kita ng masinsinan. Salamat sa tulong mo. Kung hindi dahil sa'yo baka napatay na kami ng kapatid ko ng mga aswang. Saka bakit mo nga pala ako kilala? Ikaw, ano ang pangalan mo? Saka bakit mo naisipan na magpakita sa akin? Ang pangalan ko ay Conrado. Matagal na kitang kilala, Ismael. Kilala na kita noong bata ka pa. Noon pa ay gusto ko na talaga sa iyong makipagkaibigan. Nakikita ko na may maganda kang kalooban at kabutihang asal. Pinapahalagan mo ang mga taong mahal mo sa buhay at handa ka rin tumulong sa iyong kapwa. Wala namang problema sa akin na maging kaibigan ka, Conrado. Masaya ako dahil may isang katulad mo ang naninirahan sa gubat na ito. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin, Ismael. Ngunit hindi lang ito ang dahilan kaya ako nagpakita sa'yo. Ha? Ano ang ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin na isasama mo ako sa mundo mo. Hindi ako papayag. Hindi ako sasama sa'yo. Hindi iyon ang gusto kong mangyari, Ismael. Hihingi sana ako sa iyo ng tulong. Tulong na alam kong ikaw lang ang makakagawa. Anong klaseng tulong? Pinagmasdan ni Conrado ang buong gubat.
Naglahong bigla ang pana niyang hawak. Sa mga sandaling yon, hindi ko naman alam kung nababaliw na ba ako o hindi. Naisip ko na lang na baka wala na ako sa tamang pag-iisip at kung ano-ano na lamang ang nakita ko. Pero nang kusutin ko naman ang aking mga mata, naroon pa rin si Conrado. Nanatili siyang nakatayo. Nasa panganib ang mga tao sa inyong baryo, Ismael. May mga nilalang na gusto magasik ng lagim sa nayon at sirain ang gubat na ito. May mga aswang ding may masamang balak para manirahan dito sa inyong baryo. Para pigilan sila ay kinakailangan ko ng tulong mo. Gustuhin ko man na tulungan ka, Conrado, pero wala akong kakayahan na labanan ang mga nilalang na sinasabi mo. Isa lamang akong tao. Wala akong laban sa kanila. Saka bakit ako? Marami namang dumaraan dito sa gubat. Baka pwede kang pumili ng mas malaki sa akin. Yun talaga na may kakayahan na ipagtanggol ka. Umiling siya sa akin at muling ngumiti. May kinuha siyang isang bagay mula sa kanyang kwintas na suot. Isang maliit na batuyo na kulay berde. Nanlaki naman ang aking mga mata nang makita yung umiilaw habang ibinibigay niya yun sa akin. Yan ay ang aking mutya, Ismael. Nagbibigay yan ng swerte sa kung sino mang tagapangalaga ang pagbibigyan ko niyan. Nagbibigay rin ito ng kakaibang lakas sa tagapangalaga. Bagsik sa pakikipaglaban at lakas ng pangangatawan. Tataglayin ito ang katangian ng isang lambino. Tanggapin mo ito para gamitin mo sa pakikipaglaban sa mga masasamang nilalang. Batid ko na kapag nasa pangangalaga mo yan, magiging ligtas ang aking mutya. Sandali, hindi ko matatanggap yan. Hindi ko kayang gawin ang sinasabi mo. Batid ko naman na hindi mo agad tatanggapin ang mutya na ibinibigay ko. Pero subukan mo ang kapangyarihan nito. Nasa iyo na ang desisyon sa huli. Sana ay matulungan mo ko, Ismael. Gamitin mo ang mutya sa kabutihan at tama para puksain ang mga masasamang nilalang na gustong kunin yan at magasik ng lagim. Kumuyom naman ang kamay ko habang nakatitig sa mutya na hawak ni Conrado. Nagtatalo ang puso at isipan ko kung tatanggapin ko ba yon o hindi. Pumikit naman ako at nag-isip ng malalim. Tinimbang ko ang mga sinabi sa akin ni Conrado. Nang magmulat ako ng aking mga mata, ay kinuha ko ang mutya mula kay Conrado. Nang sandaling yon, pinipili kong ipagtanggol ang mga naapi. Sige, tinatanggap ko na ang mutya. Gagamitin ko ito para puksain ang kasamaan. Maraming salamat sa pagtanggap ng aking mutya, Ismael. Ngayong nasa iyo na ang mutya, ay huwag mo itong ipapaalam sa iyong mga magulang at maging sa iyong kapatid. Bakit hindi pwede? Sapagkat masama ang kanilang mga budhi. Ikaw lamang ang nakitaan ko na may busilak na puso. Kaya ibinibigay ko ito sa iyo. Dahil alam kong mapapangalagaan mo ang aking mutya. Naaawa ako sa iyo, Ismael, kung kaya't binibigyan kita ng isang pagkakataon na mabago mo ang iyong buhay. Napatingin naman ako sa mutya na nasa aking palad. Tumango ako kay Conrado at nangako na gagawin ko ang lahat para gamitin yon sa kabutihan. Ngunit muli na naman akong pinanghinaan ng loob. Kaya't ibinalik ko sa kanya ang mutya. Naisip ko no na hindi nararapat sa akin ang ganoong klase ng mutya. Pasensya na, Conrado. Pero baka hindi ko magampanan ng tungkulin ng pagkakaroon ng mutya. Isa pa ay wala akong halos alam sa pakikipaglaban at kung paano yan gagamitin. Hinawakan ni Conrado ang aking kamay at muling ibinalik sa aking palad ang mutya. Pumikit ito at may inusal na isang dasal na hindi ko maintindihan. Pagkatapos nun ay binitawan niya ako at saka siya ngumiting muli. Sa iyo na ang mutya na yan, Ismael. Kapag nasa panganib ang buhay mo, ay asahan mo lamang ang iyong mutya. Gamitin mo ang iyong puso at isipan. Mapoprotektahan ka nila laban sa mga kasamaan. Magtiwala ka lang, bata. Hindi ka pababayaan ng aking mutya. Isa pa ay nasa paligid lamang ako at gagabayan kita. Tatanggihan ko pa sana siya ulit nang unti-unti na siyang naglaho na parang bula.
Napatingin naman ako sa mutya na aking hawak at ganoon na lamang ang kakaibang enerhiya na nararamdaman ko na lumukob sa aking buong katawan. Hinawakan ko yon ng maigpit at isinuot sa aking liig. Itinago ko yon sa ilalim ng aking suot na damit. Kinabukasan ay nagising ako sa mga huni ng ibon at iba pang hayop sa gubat. Akala ko noong una ay panaginip lamang ang lahat ng nangyari kagabi. Ang tungkol kay Conrado at sa mutya. Kaso nang makapako ang mutya na nasa aking leeg, ay naniwala ako na totoo ang lahat. Napatingin naman ako sa aking tabi. Naroon pa rin ang aking kapatid na si Eloy. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa ugat ng puno at muling hinawakan ang mutya na nasa aking leeg. Tignan ko kung totoo nga ang sinabi ni Conrado. Kung swerte ka nga at magagamit ko laban sa mga masasamang nilalang. Binalingan ko muli ang aking kapatid at ginising na. Nang magising na si Eloy ay sabay na kaming dalawa na umuwi ng bahay. Pagdating namin sa bahay ay binati namin si nanay at tatay. Subalit hindi nila kami binati pabalik. Binalingan ko naman ang aking kapatid na si Eloy. Ngumiti ako sa kanya at niyakap siya ng maigpit. Simula noong mapunta sa akin ang mutya ni Conrado, ay palagi na lamang akong nakakarinig ng mga kakaibang bagay sa aking paligid. Sa tuwing natulog ako ay may napapanaginipan akong mga iba't ibang elemento na para bang kinakausap ako. Ang iba naman ay pakiramdam ko. Parang ang lakas ng galit sa akin at gusto kong patayin. Subalit sa kabila ng lahat ng mga yon, napatunayan nga ng mutya na nagdadala siya ng swerte. Minsan ay nagigising na lamang ako na puno na ang bigasan namin. Ang mga gulay namin at ang mga ani namin mula sa bukid ay napakarami. Noon kung naghihikahos kami sa pera, ngunit nang nasa pangangalaga ko na ang mutya, ay nakakakain na kami ng 3 beses sa isang araw. Dahil doon, nagbago na ang pakikitungo sa amin ni nanay at tatay. Naging mabait na silang dalawa sa amin ni Eloy. Nakapag-aral na rin kami ng elementarya dahil malaki ang nagiging kita namin sa aming palayan at gulayan. Malaki naman ang pasasalamat ko kay Conrado dahil sa tulong niya sa akin. Pero hindi ko rin maiwasan ang magiging kapalit ng swerte na yon. Isang araw ay tumungo naman ako sa gubat para dalhan ng alay si Conrado. Mga sobra sa gulay na inani namin at isang baso ng bigas. Hinandog ko yon sa kanya bilang pasasalamat sa biyayang natatanggap ko. Kahit hindi na siya nagpapakita sa akin ay ipinagpapatuloy ko pa rin ang pagdalaw sa kanya. Iyon ay dahil bilang pagtanaw ng utang na loob at ang pasasalamat na rin sa biyaya niyang binigay sa akin noon. Matapos kong magdasal at mag-alay ay naisipan ko ng umuwi. Ngunit bigla naman akong natigilan sa aking paghakbang nang may isang nilalang na lamang ang bigla na lamang lumitaw sa gubat. Dumilim bigla ang paligid at naggalawan ang mga sanga ng punong kahoy. Tinitigan ko ang nilalang na nasa aking harapan. Ang mga matang mapupula nito, para itong isang kalabaw subalit nakatayo tulad ng isang tao. Umuusok ang kanyang ilong habang nakatitig sa akin. Unti-unti naman akong umatras habang hawak-hawak ko ang mutya na nakasabit nun sa aking leeg. Naalala ko yung bilin sa akin ni Conrado na kailangan ko yung protektahan mula sa mga masasamang nilalang na gustong kunin yun mula sa akin. Anong kailangan mo sa akin? Bakit ka nagpakita? Sa halip na sagutin niya ako, ay mabilis itong tumakbo papunta sa aking direksyon. Kumuyom ang aking 2 kamay. Sinubukan kong maging malakas at matatag ng mga sandaling yon. Humugot naman ako ng malalim na hininga at mabilis na tumakbo palayo sa nilalang. Sa takot ko ay agad akong nagkubli sa isang malaking puno. Sumilip ako mula roon at pinagmasdan ang nilalang na lumilinga-linga sa paligid at hinahanap ako. Napapikit ako ng mariin at taimtim na nagdasal na sana hindi ako pabayaan at hindi ako hayaan
na mamatay nito. Pagkatapos kong dasalan ng latin ang mutya ni Conrado, ay naglaho ang takot na nararamdaman ko sa aking dibdib. Napalitan iyon ng tapang at determinasyon na matatalo ko ang nilalang. Lumabas naman ako mula sa aking pinagkukublian at tuluyang hinarap ang masamang nilalang. Tumigil siya sa paghahanap ng maramdaman niya ang presensya ko. Hindi ko alam kung paano ito lalabanan, pero may pakiramdam ako na tutulungan ako ng aking mutya. Lumakas ang aking buong katawan at tumalas ang aking isip. Alam ko kung ano ang kailangan mo sa akin. Gusto mong kunin ang mutya ng Lambino. Pero hindi ako papayag na makuha mo ito sa akin. Handa kitang labanan. Mapigilan lang kita sa masama mong balak. Kumuha ako ng isang putol na sanga ng kahoy sa lupa at inawakan ko yun ng maigpit. Nakahanda na ako sa sandali na yon. Sa pagsugod sa akin ng malaking nilalang na parang isang toro. Maya-maya ay nagsisisipa ito hanggang umuusok ang kanyang ilong at mabilis na tumakbo papunta naman sa akin. Hinanda ko ang hawak kong kahoy para hambalusin siya. Hindi ko inaasahan ang aking pagiging maliksi noong tumalon ako. Nang mataas at hinampas ko sa ulo ang nilalang gamit ang isang kahoy. Napatras ito at tumatungal sa sobrang sakit. Ngunit lalo pa siyang nagalit at muling sumugod sa akin. Hindi ko rin maintindihan kung paano ko nagawang maging mabilis sa pag-iwas sa kanyang mga atake. Isang sipa ang aking pinakawalan, dahilan para tumilapon ito sa hindi kalayuan. Pagtingin ko naman sa nilalang ay wala na itong malay na bumagsak sa lupa. Ilang sandali pa ay nakaramdam ako ng malakas na simoy ng hangin at kakaibang presensya sa aming likuran. Paglingon ko ay naroon si Conrado. Nakangiti ito sa akin. Kumusta ka na, Ismael? Ayos ka lang ba? Pasensya ka na. Maraming mga masasamang nilalang ang gustong kunin mula sa iyo ang mutya. Gusto nilang mas maging malakas at pagharian ng buong kagubatan. Ayos lang ako, Conrado. Huwag kang mag-alala at gagawin ko ang lahat para protektahan ang nayon na ito at ang mutya mula sa kanila. Kung ganoon ay tanggapin mo itong pana. Magagamit mo yan sa pakikipaglaban at ipagtanggol ang iyong sarili. Ibinigay niya sa akin ang kanyang bagong pana. Saka naman ako tinapik sa aking balikat. Kinuha ko yon sa kapinakatitigan. Naramdaman ko na konektado yon sa aking suot na mutya. Maraming salamat dito, Conrado. Asahan mo na gagamitin ko ito ng tama. Pakaiingatan ko rin ito para hindi masira. Aasahan ko yan, aking kaibigan. Alagaan mo ang aking mutya at ang pana nang sa ganoon magtatagumpay ka sa lahat ng pagsubok at laban na darating. Pagkatapos yung sabihin ni Conrado, ay muli na naman siyang naglaho sa aking harapan. Noong umuwi ako sa bahay ay pinag-isipan ko ng mabuti kung papaano ko proprotektahan ang mutya. Alam ko na hindi lang yung nilalang na masama ang nakalaban ko, kundi may mga parating pa. Naghihintay lamang sila ng magandang panahon para salakayin ako. Simula nun ay parati na akong nag-e-ensayo sa likuran ng aming bahay. Minsan ay naabutan pa ako ng aking kapatid. Kuya Ismael, ano ang ginagawa mo? Pansin ko madalas ang pag-eensayo mo kung paano ang pakikipaglaban. Nagsasanay lang ako, Eloy. Gusto kong maging malakas. Lalo na at palagi tayong nagbubuhat ng mga sako-sakong palay at gulay. Isa pa, kung sakali man na may makaaway tayo, ay may laban naman tayo sa kanila. Lalo na kapag muli na naman tayong salakay ng mga aswang. Tama ka po, kuya. Turuan mo din ako kapag hindi ka na po abala. Gusto ko na rin na matuto sa pakikipaglaban para maipagtanggol ko rin po ang aking sarili. Tumango ako bilang pagpayag sa gusto ni Eloy. Gustong gusto ko nang sabihin sa kanya ang tungkol sa mutya. Subalit hindi ko pa rin sa kanila pwedeng sabihin ang tungkol doon. Mahigpit na bilin sa akin ni Conrado na dapat ako at siya lamang ang nakakaalam sa bagay na yun.
Ang hindi ko lang talaga matanggap nun ay ang makasalamuha ang mga kakaibang nilalang. Kinakailangan ko na talaga ng buong tapang para sa aking sarili. Nang sa ganun ay hindi na ako matatakot pa. Minsan din ay pakiramdam ko, maraming mga nakakatakot na nilalang ang sumusunod sa akin sa paaralan. Itinuring ko na lamang na normal ang lahat, kahit na ang alam ko naman na hindi. Lalo pa, at ang iba talaga ay nagpapakita pa sa akin. Nagpapanggap na lamang ako na hindi ko sila nakikita o nararamdaman dahil sa takot na baka masabihan akong baliw ng mga kaklase ko. Isang araw, gabi na akong umuwi dahil sa tinapos naming proyekto ng aking mga grupo sa paaralan. Papasok na sana ako sa aming baryo nang maramdaman ko na parang may nakasunod sa akin at may nagmamanman sa bawat galaw ko. Humigpit naman ang pagkakahawa ko sa aking bag, kung saan nakasilid doon ang pana na bigay sa akin ni Conrado. Binuksan ko yon, saka kinuha doon ang pana. Hindi nagtagal ay nakarinig ako ng kaluskos sa paligid. Tinalasan ko ang aking paningin at maging ang aking pakiramdam. Lumabas na kayo sa pinagkukublihan nyo. Huwag na kayong magtago pa. Alam ko na sinusundan nyo ako kanina pa. Dito lumabas nga ang dalawang aswang sa kanilang pinagtataguan. Hindi ito tulad ng aswang na sumalaki noon sa amin ni Eloy. Kakaiba ang lahi ng aswang na yon. May malalaki silang katawan. Puno ng itim na balahibo ang kanilang buong katawan. May mabalasik na, mapupulang mga mata at matatalim na mga ngipin. Anong kailangan nyo sa akin? Bakit nyo ako sinusundan? Kinikilala lang namin ang bagong antingero na may tanga na mutya ng lambino. Hindi namin akalain na isa ka lamang palang ordinaryo. Hindi ka karapat-dapat na mga laga ng mutya na yan. Ibigay mo na lang sa amin yan, bata. Bakit ko naman ibibigay sa inyo ang mutya na ito? Ano ang paggagamitan nyo rito? Bukod sa may kapangyarihan ng mutya na yan, ay nagbibigay din yan ng swerte. Kaya ibigay mo yan sa amin upang mapanatili ang kapayapaan sa nayo na ito at mapangalagaan ang buong kagubatan. Pasensya na, pero wala akong balak na ibigay sa inyo ang mutya na ito. Malaking bagay ang ipinagkaloob na ito sa akin. Isa pa, hindi ko hahayaan na mapunta ang mutya sa mga masasamang nilalang na katulad nyo. Alam ko kung saan ninyo ito gagamitin. Kailangan ninyo ang mutya ng lambino para lupigin ang mga tao rito sa nayon at manirahan kayo dito. Hindi ako makapapayag sa bagay na yan. Kung ganoon ay binalaan ka na pala ni Conrado. Kung ibibigay niya lang sa amin ang mutya, ay hindi na sana kami mag-asik ng lagim. Ngayon pati ikaw ay ayaw ibigay sa amin ang mutya. Pasensyahan na lang tayo, iyo. Hindi kami titigil hanggat hindi napapasa kamay namin ang mutya na yan. Hindi rin ako magdadalawang isip na labanan kayo at pigilan sa masama ninyong balak. Mabilis silang sumugod sa akin na dalawa habang nanlilisik ang mga mata. Agad kong inunat ang pana at pinalipad ang isang palaso sa direksyon ng isang aswang. Tinamaan siya sa kanyang balikat pero hindi siya ron natinag. Nagpatuloy pa rin siya. Bumilis din ang galaw ng isa niyang kasama. Noong malapit nito sa akin ay agad niya akong sinuntok. Sa lakas nun ay tumilapon ako sa may kakawyan. Pero sa tulong ng mutya ay hindi naman ako napuruhan. Tumayo ako at muling nagpakawala ng palaso. Sunod-sunod ang ginawa ko. Tinamaan sa magkabilang binti ang isa, dahilan para mapaluhod ito sa lupa. Ang isa naman ay pinatamaan ko sa magkabila nitong balikat at maging sa paa. Matapang nilang binunot ang palaso na nakabaon sa kanilang katawan. Sumirit ang kanilang dugo mula sa kanilang sugat. Napansin ko naman ang kanilang panghihina habang nakatayo. Dito napangiti ako. Huwag na kayong lumaban pa. Ilang sandali na lang at mauubusan na kayo ng dugo. Kung hindi pa rin kayo susuko, mamamatay kayo gamit ang mga palaso. Wala kaming pakialam sa balak mong gawin. Gusto ka naming mawala nang kami na ang maghawak ng mutya na yan.
Kahit na nanghihina na, ay sumugod pa rin silang dalawa sa akin. Mabibilis ang kilos ng dalawang aswang, pero sa tulong ng mutya ay nasusundan ko ang kanilang mga galaw. Iniwan ko muna ang aking pana at naisipan kong kakalabanin ko sila sa pamamagitan ng aking lakas. Nararamdaman ko ang pagdaloy ng kapangyarihan ng mutya sa aking buong katawan. Hinablot ko sa kamay ang isang aswang at malakas ko siyang binalibag sa may kakawyan. Ang isa naman ay sinakyan ko sa kanyang likuran at saka ito sinakal sa kanyang leeg. Nagpumiglas ang aswang, pilit na kumakawala sa akin pero hindi ko yon hinayaan na mangyari. Mas hinigpitan ko pa ang pagkakasakal sa kanya hanggang sa tuluyan ng baliin ang kanyang leeg. Dito lumukso ko bago siya tuluyang matumba sa lupa. Binalikan ko ang aking pana, saka ko iyon pinulot. Lumuhod ako at tinutukan ang isa pang aswang na natitira. Nang pakawalan ko ang palaso, ay tumama iyon sa noo ng aswang. Nanlaki naman ang mga mata nito bago tuluyang bumagsak. Tumayo ko mula sa pagkakaluhod at tiningnan. Ang dalawang aswang na noon ay wala ng buhay. Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking palaso. Alam ko na hindi lang sila ang makakalaban ko, kundi marami pang darating na kalaban. Kinakailangan kong paghandaan ang pagdating nila. Hindi sila madaling patumbahin. Malakas sila at mabilis kong kumilos. Huminga ako ng malalim at tiningnan ang aking hawak na palaso. Kinakailangan ko ring tatagan ang aking sarili. Pinulot ko ang aking bag at dito umuwi na ng bahay. Pagdating ko naman sa bahay ay nagulat na lamang ako nang makita ang mga gulay at palay sa aming sala. Napatingin naman ako kay nanay at tatay na abala sa paglalagay ng mga ito sa sako. Inaasahan ko na ang bagay na yun. Mukhang alam ni Conrado na may magagawa na naman akong mabuti kung kaya't biniyayaan niya na naman ako ng swerte dahil sa aking mutya. Tumungo naman ako sa aking kwarto. Pagkatapos kong magpalit ng aking damit, ay tumungo agad ako sa altar at lumuhod sa harap nun. Nag-alay ako ng panalangin sa mahal na may kapal at nagpasalamat sa biyaya na binigay niya sa aming pamilya. Humingi rin ako ng tulong sa kanya. Nabigyan niya ako ng lakas para harapin ang mga paparating na pagsubok. Nang matapos kong manalangin ay dinasalan ko rin ang aking mutya upang mas lumakas pa yon. Hating gabi sa kalagitnaan ng aking pagtulog ay nakarinig ako ng kaluskos mula sa labas. Nakita ko ang anino na dumaan sa bintana ng aking kwarto. Kinuha ko ang aking palaso at dahan-dahan na bumaba ng aking katre. Lumabas ako ng aking silid at inabangan kung sino man ang tao sa labas. Ilang sandali pa ay narinig ko na sinusubukan itong buksan ang aming pinto. Akma na sana akong lalapit sa pinto nang biglang magpakita sa akin si Conrado. Conrado, ano ang ginagawa mo rito? Bakit ka nagpakita sa akin? May kailangan ka ba? May mga aswang sa labas ng bahay ninyo, Ismael. Plano nilang wasakin ang bahay ninyo at patayin ang buong pamilya para lamang makuha ang mutya mula sa iyo. Gusto nila yung makuha para magtagumpay sila sa kanilang masamang plano. Kailangan mo silang pigilan at labanan. Hindi ko inaasahan na ganito kahalaga ang mutya mo sa lahat ng mga nilalang. Napagtanto ko na kung bakit mo gustong ibigay ito sa akin para protektahan ko ito at lupigin ang mga masasamang nilalang na may masamang intensyon. Huwag kang mag-alala, Conrado, dahil isa na akong antingero. Hindi ko sisirain ang pangako ko sa iyo. Lalabanan ko sila sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat sa tulong mo, Ismael. Dahil sa mga ginagawa mo, ay napanatili mong maayos ang nayo na ito. Huwag kang mabahala. Ako ang bahala sa pamilya mo para protektahan sila laban sa mga aswang na nasa labas. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang aking pamilya, Conrado. Tandaan mo ang mga orasyon at dasal na itinuro ko sa iyo. Yan ang magbibigay ng lakas sa mutya upang gisingin ang tunay na kapangyarihan nito. Hindi ka nila magagapi
Taglay mo ang mutya ko. Tumango naman ako kay Conrado nang marinig ang sinabi niya. Itinaas niya ang kanyang kamay sa ere at may inusal siyang mga salita na hindi ko maunawaan. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumiwanag ang kanyang palad at tumungo ito sa kwarto ng aking mga magulang at ng kapatid kong si Eloy. Binigyan ko ng pananggalang ang iyong buong pamilya. Hindi na sila malalapitan o ni makikita ng mga kalabang aswang. Halika na, Ismael. Kinakailangan natin pigilan ng mga aswang sa labas sa pamumuno ni Odong. Sino si Odong? Si Odong ang kinikilalang hari ng mga aswang na naninirahan dito sa inyong nayon, na siyang nagtatago sa mga kagubatan at kadiliman. Matagal na niyang inaasam ang mutya ko para pagharian ang buong mga nilalang na naninirahan dito. Plano niyang patayin ang lahat ng mga tao rito upang ang mga kampo niya ang manirahan. Kung ganoon, nanganganib ang mga tao sa nayon na ito. Oo, ngayon nalaman na niya na ibinigay ko sa iyo ang mutya ko, ay labis ang galit niya. Hindi sila basta-basta aswang lang na katulad ng mga aswang na taong nagpapalit ng anyo. Sila ang mga aswang na nanggaling sa kailaliman ng lupa. Ang mga aswang na nagbibigay ng sumpa sa mga tao para maging aswang sa pamamagitan ng itim na bertud. Kapag nawala sila, mawawala na rin ang sumpang yon. Huwag kang mag-alala, Conrado. Gagawin ko ang lahat para patayin sila. Tulungan mo akong magapi sila. Mabilis kaming lumabas ng dalawa ni Conrado sa aking bahay. Tama nga ang sabi sa akin ni Conrado. Napakaraming mga aswang ang nakaabang sa labas. Tulad dito ng mga aswang na napatay ko kanina. Nagalit sila nang makita ako at kasama ko si Conrado. Isang aswang ang may puting buhok ang nagsalita. Base naman sa anyo nito at kakaibang aura, ay masasabi kong ito si Odong, ang hari ng mga itimang aswang. Isa kang taksil, Conrado. Ibinigay mo sa isang tao ang mutya na siyang pinapahalagahan ng mga nilalang. Ano ang magagawa ng antingero para kalabanin kami? Hindi mo alam kung ano ang sinasabi mo, Odong. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa kanya. Siya ang makakatalo sa inyo at makakapigil sa masama ninyong hangarin. Lapastangan. Walang kakaya ng antingero na yan laban sa amin. Hindi niya kami kaya. Bakit hindi natin subukan? Nang sa ganun ay malaman ninyo kung ano ang kaya kong gawin. Huwag kang mayabang tao. Wala ka sa kalingkingan namin. Umaasa ka lamang sa lakas ng mutya na ibinigay sa'yo. Yun lang ang pagkakaalam mo. Pero hindi mo alam ang kayang gawin ng isang antingero. Oras na sapian siya ng lakas ng isang mutya. Galit na galit siyang sumigaw nang marinig ang sinabi ko. Nilingon ko naman si Conrado at tumango siya sa akin. Lumitaw ang isang pana sa kanyang mga kamay at nagsimula na siyang nagpakawala ng mga palaso. Mabibilis ang mga kilos niya at nasusundan ang galaw ng mga aswang. Nasa 5 na ang napatumba niya, kaya't kumilos na rin ako. Tumakbo naman patungo sa akin ang mga kampon ni Odong. Base sa kilos ng mga ito, ay ako ang kanilang punteriya. Nasa akin ang mutya, kung kaya't ako ang kanilang uunahin na pabagsakin. Nagpalipad ako ng palaso patungo sa mga aswang. Tinamaan ang mga ito sa kanilang mga noo dahilan para sunod-sunod silang nagbagsakan. Akma sana ulit akong tatakbo nang maramdaman ko ang paghihilas sa akin ng isang aswang at inihagis ako sa may kakawyan. Ramdam ko ang pagkakatama ng aking likod sa punong kahoy. Pero wala akong maramdaman na sakit. Tatayo na sana ako nang sipain ako ng aswang na lumapit sa akin. Dito nabitawan ko ang pana. Kinuha iyon ng aswang. Sa kanya mabilis na binali. Pero hindi niya magawa-gawa. Hindi mo yan masisira. Bigay yan sa akin ni Conrado. Kaya kahit na anong gawin mo riyan, wala kang mapapala. Tuluyan na akong tumayo at malakas na sinipa ang aswang na yun. Tumilapon siya at bumagsak sa isang punong kahoy. Ngunit hindi siya natinag at muling tumayo.
Sabay kaming sumugod sa isa't isa at dito sinunggaban niya ako. Kinuha ko ang maliit na punyal sa aking bewang at mabilis ko yung itinarak sa kanyang leeg. Nanlaki naman ang mga mata niya habang nakatitig sa akin. Gaya ng sabi ko, hindi nyo maiisa ng isang antingero na katulad ko. Nagpumiglas siya habang nanginginig. Ilang sandali pa ay tumigil na siya sa paghinga. Binitawan ko siya at muling binalik ang punyal sa aking bewang. Pinulot ko ang aking pana at bumalik sa kinaroroonan ni Conrado. Marami na siyang napabagsak kung kaya't tinulungan ko na siya. Habulin mo si Odong, Ismael. Tumungo siya sa mga kabahayan para maglagay ng sumpa sa mga tao. Kailangan mo siyang pigilan. Pero paano ka, Conrado? Marami pang natitirang mga kampon si Odong. Ako na ang bahala sa kanila. Ikaw lang ang makakatalo kay Odong dahil tangan mo ang mutya. Tandaan mo, sa noo mo siya o sa leeg puntiryahin. Paniguradong mapapatay mo siya, pero hindi siya madaling kalabanin. Gawin mo ang lahat para mapatay mo siya. Susunod ako kapag tatapos ako rito. Sige, ako nang bahala sa kanya. Mag-iingat ka, Conrado. Mabilis naman akong tumakbo at agad na sinundan si Odong sa dinadaanan nito. Dinala ko ng mutya sa isang bahay na malapit lamang sa amin. Nakita ko naman si Odong na nakasilip sa isang bintana at kung anong may itim na usok siyang pinapalabas sa kanyang bunganga. Hindi na ako nagsayang ng oras at agad ko siyang pinana. Sinigawan ko siya kaya't naagaw ko ang kanyang atensyon. Ako ang harapin mo, Odong. Huwag mo nang gawan ng masama ang mga tao rito sa baryo. Ibigay mo na lang sa akin ang mutya. Nang sa ganoon, matapos na ang problema mo, bata. Hindi ka na rin mahihirapan pang kalabanin ako. Hindi ko gagawin yan. At hindi ko hahayaan na makuha mo ang mutya mula sa akin. Galit na sumugod sa akin si Odong. Mabilis ang kilos niya at halos hindi ko siya masundan ng tingin. Bago pa man ako makakilos ay nasipa niya na ako sa aking dibdib. Halos mawalan ako ng ulirat sa sobrang lakas ng pagkakasipa niya at ang pagbagsak ko sa lupa. Tumayo ako agad at saka ko siya pinana. Pero naiiwasan niya ang lahat ng atake ko. Totoo nga ang sabi sa akin ni Conrado na malakas at mahirap kalaban si Odong. Nang malapit na si Odong at atmana niya sana ako ulit na sisipain, nang yumuko ako, tumama ang paa niya sa isang punong kahoy. Kinuha ko naman ang pagkakataon na yun para panain siya sa kanyang likuran. Bumaon ang palaso sa kanyang likuran pero agad din naman niya yung binunot. Walang laban niyang palaso mo sa akin, bata. Huwag ka na magaksayang ng oras na gamitin yan. Tumahimik ka, aswang. Huwag mo akong pagsasabihan ng kung ano ang dapat kong gawin. Lalabanan kita sa paraang gusto ko, sa paraang matatalo kita. Ang lakas ng loob mo, pero wala ka namang lakas para mapatumba ko. Walang silbi ang mutya kung ang tagapangalaga ay isang mahina. Ngumisi naman ako kay Odong bago ko kinuha ang punyal sa aking bewang. Mahigpit ang pagkakahawak ko ron. Naisip ko na kung hindi siya natatablan ng palaso at naiiwasan niya ito, ay lalabanan ko siya ng malapitan. Ang punyal na lang din ang pag-asa ko ng oras na yon. Humingi naman ako ng tulong sa aking mutya sa pamamagitan ng isang dasal na itinuro sa akin ni Conrado. Habang nagdadasal ako ay naramdaman ko naman na dumadaloy ang enerhiya sa aking buong katawan. Hindi na ako nagdalawang isip at agad naman akong sumugod papunta kay Odong. Ngumiti naman siya habang inaabangan ang aking atake. Paglapit ko kay Odong, nakita ko ang ningning ng kumpiyansa sa kanyang mga mata. Alam kong inaasahan niyang madali niya akong mapapabagsak. Pero sa kabila ng kanyang pagngiti, ramdam ko ang bigat ng enerhiyang dumadaloy mula sa aking mutya. Isang puwersang nagpapalakas sa akin at nagbibigay ng matinding tapang. Paglapit ko pa kay Odong ay bigla kong pinaikot ang punyal sa aking kamay.
Kasabay nun ay ang bilis ng aking paggalaw upang lituin siya. Sinubukan na umatras ni Odong para maghanda sa magiging atake ko, pero nasusundan ko ang kilos niya. Mabilis ko siyang sinipa sa kanyang panga, dahilan para umatras siya, mawala sa kanyang atensyon. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para saksakin siya sa kanyang tagiliran. Nagulat naman siya sa naging atake ko. Alam kong hindi niya inaasahan ang susunod kong galaw. Hinawakan niya ako sa aking kamay. Sa kanya ako binalibag sa lupa. Napahawak siya sa kanyang sugat at galit na bumaling naman sa akin. Dito napatras si Odong. Nawala ang pagngisi sa kanyang mga labi kanina at napalitan iyon ng pagtataka. Pero ilang sandali pa ay tinatagan niya ang kanyang sarili. Hindi mo ako matatalo ng basta-basta lang, bata. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng sirain ang mga plano ko. Pasensya ka na, Odong. Pero huli na para sa'yo ang lahat. Ito na ang magiging katapusan mo. Hindi ka na ulit makakapambiktima pa. Sumigaw naman ako ng malakas habang tumatakbo papalapit sa kanya. Nakipagpalitan ako ng suntok at sipa sa kanya. Ngunit lahat ng mga atake niya ay nasasalo ko rin. Humugot naman ako ng isang malalim na hininga at umikot ako sa kasyasin ko sa kanyang sikmura. Napaatungal sa sobrang sakit si Odong at napatras ito sa kanyang kinatatayuan. Bigla niya naman akong sinipa sa aking tiyan. Agad naman akong tumilapon at bumagsak sa lupa. Muli na namang nakatayo si Odong habang nakangisi ito sa akin. Hindi ko alam sa mga sandaling yon kung saan nanggaling ang lakas niya. Gayong napuruhan ko na ito. Agad kong idinikit ang aking hintuturo sa kanyang noo at mas nilakasan ko pa ang pagdasal sa orasyon. Ilang sandali pa ay nanlaki ang mga mata ni Odong. Unti-unti siyang nanghina at nagmistulan siyang isang estatwa. Dito nabitawan niya ang kamay kong may hawak na punyal. Lintik kang bata ka. Hindi ko inaasahan na matututuhan mo agad ang orasyon. Hindi pwede. Hindi pwedeng matalo mo ko ng ganito lang. Wala ka nang magagawa pa, Odong. Hindi ka na makakakilos ngayon. Tumalab na ang orasyon laban sa iyo. Ang tanging gawin mo na lamang ay ang makinig sa akin. Magsisi ka sa mga kasalanang nagawa mo. Sino ka para pakinggan ko? Wala akong pagsisisi sa mga nagawa ko. Ang lahat ng yon ay dapat ko lang gawin para sa plano ko. Kaya kahit napatayin mo ko, may mga susunod pa sa akin para patayin ka. Wes, hihintayin ko sila. Tulad mo ay papaslangin ko rin silang isa-isa. Hindi na kayo Bago pa magkakaroon ng makasagot lugar sa sa akin mundong si ito. Odong ay mabilis ko nang Uubusin ko ipinarap ang sa mga kanyang kalahi noo mo. ang hawak kong punyal. Sumirit naman ang dugo sa kanyang noo habang nakamulagat ang kanyang mga mata. Noon ako nakaramdam ng kakaibang ginhawa sa aking dibdib. Sumagi sa isip ko na sa wakas, nabigyan ko rin ng hustisya ang mga taong naging biktima ni Odong. Kitang-kita ko naman ang paggapang ng mga itim na ugat sa katawan ni Odong. Nilalamon siya nito at dinala sa kailaliman ng lupa kung saan ang kadiliman. Ako naman ay pinulot ang aking pana at saka bumalik sa kinaroroonan ni Conrado. Sinunod ko naman ang isa at ang isa naman ay pinanana ni Conrado. Nang matapos ay lumapit na ako sa kanya. Wala na si Odong, Conrado. Malaya na ang kagubatan at ang buong nayon laban sa kanya. Pero alam ko na hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Mabuti kung ganoon, Ismael. Pinatunayan mo sa akin na ikaw ang karapat-dapat na tagapangalaga ng mutya. Tulad ng sabi ko sa iyo, ingatan mo yan at gamitin sa tama. Sana ay magtagumpay ka pa sa mga susunod mong laban. Maraming salamat sa iyo, Conrado. Kung hindi rin dahil sa iyo ay hindi ako magiging isang antingero. Salamat din at tinulungan mo akong labanan si Odong at protektahan ng pamilya ko. Tumango lamang sa akin si Conrado at dito niyakap niya ako ng maigpit. Nagpaalam din siya agad sa akin pagkatapos niyang sabihin ang mga bilin niya.
Paglaho niya ay agad din akong pumasok sa loob ng bahay. Sinara ko ang pinto at tumungo sa kwarto ng aking mga magulang at kwarto ni Eloy. Simula noon kalakbay, ginampanan ko na ang aking pagiging isang antingero. Pinaslang ko ang mga aswang na may masamang hangarin sa aming nayon hanggang sa unti-unti na silang nagtago sa dilim at hindi na nagpinsala pa. Pero hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa akin ang mutya ng labino. Ginagamit ko ito sa tuwing may nangangailangan ng tulong. Wakas,